on Smoking and Health at member din po ng Syntax Coalition. Magandang umaga po, Dr. Limpin. Si Xander po ito at si Angel. Good morning. Hello, good morning everyone. Okay. Especially sa mga nakikinig sa atin ngayon. Opo, si Dr. Limpin parang early 2000, tama ho ba ma'am? Early 2000s pa po kayo lumalaban talaga laban sa paninigarilyo, sa mga vices, no, yung mga bisyo. Apo, tama. Kasi estudyante pa lang po kami, naririnig na po namin yung Correct. Yung advokasya ni Dr. Maricar. Opo, nababasa na namin kayo sa mga magazine at dyaryo that time. Opo. Yes po, opo. Matagal na po ako dito sa advocacy nito. Primarily para po maproteksyonan natin ang kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang ganda naman nun, di ba? Pero eto po, Doc, ha? Ano po yung pananaw po ninyo sa panukalang itaas itong buwis ng ating mga e-cigarettes at ipantay daw po ito sa buwis sa mga tradisyonal na mga sigarilyo? Yes, syempre welcome ho kami. Well, it's a welcome thing, no, na itataas ho nila ang buwis ng mga e-cigarettes pati po yung heated tobacco products kasama po ng mga iba't ibang klase ng tobacco products like yung mga sigarilyo at saka yung mga tabako, no. Kailangan po talagang itaas na kasi nakita ho natin na ang purchasing power ng mga Pilipino umakyat na rin. Kaya nagiging very affordable na rin po. Lalong-lalo na po itong e-cigarette na kung saan pati yung mga kabataan natin, nakita natin mas marami sa mga kabataan ang gumagamit ng mga vape nito. Pero syempre ang gusto ho sana natin mas itaas ho ang buwis, itaas ho muli ang buwis ng mga tabako, yung mga ibang tobacco products, pati po sigarilyo, yung standard cigarette. At isabay ho ito parehas doon sa buwis na ipapatong ho doon sa sigarilyo. So, although welcome ho sa amin itong ng Department of Finance, pero mas gusto ho sana namin itaas pa. Hindi ho yung 72.93 lang po ang ipepeg nilang tax ng sigarilyo at ng mga e-cigarettes. Gaano po kataas yung nais po ninyo, Dr. Maricar? Well, syempre po ang proposal ho ng mga health advocates po natin mas mataas pa po doon sa 72.93, no. Sana kung po ay maitaas po natin ito sa 75 at least at the very least or maybe even 80 pesos, no. Para sa ganon mas madami po ang ma-save natin na mga tao na magko-continue ng paninigarilyo at saka ma-save din ho natin ang mga kababayan natin into a lifelong addiction. Opo, ma'am, yung 80 pesos na inyong panukala per pack ng sigarilyo? Yes, opo. Per pack po ng sigarilyo na 20 po. Kasi yung 80 pesos po na yan, masyado po, maliit lang po ang niyan, ang parang mangyayaring pagtaas, no. Alam naman ho natin na ang ginagawa ng mga kumpanya ay nagagawa ho nila na liitan even yung kanilang retail cost, no, ng kanilang mga sigarilyo. Opo. Doc, sa tingin nyo, magiging deterrent po yan sa kasakali na talaga itaas po yung buwis? Magiging hadlang ba yan para hindi na po makabili pa yung ating mga kababayan? Yes, nakita na ho natin, no, sa history ng tobacco taxation na ang pagtaas ho ng yung appropriate na taas, no, appropriate ang sinasabi ho natin, na pagtaas ng tax ay nakita ho natin na bumagsak ang natin, unti-unting bumagsak ang number ng mga Pilipino na nagsisigarilyo. At ang pagbaba po ng numero ng nagsisigarilyo, primarily yung kabataan ho natin ang napipigilan natin. Dahil alam naman natin na ang kakayahan na bumili ng mga kabataan, nakadepende po yan sa presyo. Kasi siyempre ang gagastusin nila, kung ano lang po ang meron sila na ibibigay na baon ng kanilang mga magulang. Mm-hmm. Kung gayon po na nais po ninyong taasan muli yung buwis po sa sigarilyo, iba pang mga sin tax natin, ibig sabihin po mangangahulugan ng panibagong batas. Yes po, kailangan po ng panibagong batas kasi sa ngayon, ang rate lang ho natin sa mga sigarilyo ay mga
69 pesos lang po, no? 69.45. Pero gusto ho sana natin ay mas mataas po natin yon. At least at the very minimum 75 pesos. Sana maging 80 pesos po. Sa mga heated tobacco products, tignan mo ninyo ha, ang tax ho natin ng 20 heated tobacco products na kung ang ginagamit ko talaga ay sigarilyo pa rin, 37.62 lang. Ito ho, kailangan itaas ho natin ng katulad din ho ng sigarilyo kasi at the end of the day, sigarilyo pa rin ang nagagamit, nakukonsumo ng mga kababayan natin. Siyempre, yung mga e-cigarette po, mababa pa rin po ang natin, ang ating buwis doon. So gusto ko sana natin ipantay natin sila doon sa sigarilyo. Kasi pare-parehas lang po ang harm na nagagawa ko nila. Parehas so na magkakasakit ang tao. Ito po, mas marami po ang kababayan natin na gumagamit na ng e-cigarette kumpara mo sa sigarilyo. Opo. Kung nangangailangan po ito ng panibagong batas, ano na po yung nagawa nating hakbang at kamusta po ang suporta dito ng ating Kongreso, Doktora? Yun no, sana po natin, ngayon po na ang Department of Finance ay talagang tinitignan ho itong pagsulong, muling pagtaas po ng mga FIN products nito. Ay talaga pong kailangan na sana po ay suportahan din ito ng ating Kongreso dahil ang DOF naman po natin ang primarily na nagpo-push nito. Kami po susuportahan namin pero sana ang sinususubo namin ay sana mas medyo mataas pa kaysa doon sa pinopropose ng ating Department of Finance para mas marami ho tayong ma-save na buhay, no? Lalong-lalo na po yung mga kabataan natin. Opo. Kayo po bilang eksperto, tama ho ba oncologist or pulmonologist po, ma'am? Pulmonologist po ako. Ayan. Yes po. Opo. Ano hong mga karamdaman yung kadalasan pong naikokonekta sa paninigarilyo base po dun sa inyong pakikikonsulta po ng mga pasyente po ninyo? Sa paninigarilyo po, nandiyan po yung cancer. Yung cancer po, hindi lang sa baga, kahit na ang mode of delivery, hinihit-hit ho, di ba? Sa baga ang punta niyan, unang punta, pero kumakalat ho yan sa buong sirkulasyon. So, lahat ho ng cancer na makikita ho natin sa ating katawan, nakaano po yan dahil sa paninigarilyo. Siyempre, yung number 1 na sakit ho natin, sakit sa puso at saka stroke, no? Yan din po ang isa sa mga pinaka-primary na dahilan kung bakit mataas po ang sakit natin sa puso at saka yung sa utak, no? Yung stroke na po ang nagiging dahilan ng pagkamatay. So, yung top 3 causes ng ating kamatayan ng Pilipino, ang atake sa puso, yung cancer, at saka yung stroke dahil po yan sa paninigarilyo. Okay. Dok, paano nyo naman po sasagutin yung argumento, lalong-lalo na ng mga kabataan kasi daw po ang vape ay lesser evil dahil wala naman daw po itong nicotine? Unang-unang maling-mali po yan, no? Hindi lang po nicotine ang pinaka-chemical na nakikita ho natin sa sigarilyo at saka sa mga e-cigarette or other vape products. Kasama po dito ang heated tobacco products. Marami pong chemical na kasama dyan sa usok na nilalanghap ho nila. Kasama ho dyan ay mga cancer-causing agents, yung mga chemical na masyadong toxic at nakakailita talaga sa ating sistema, sa ating katawan. So, hindi po totoo na less harmful. Wala ho mapapakitang kahit na anong data na, ang mga kumpanya ng tabako at kumpanya ng mga vape, naiisa lang ho yan, no? Kay vape po yan. Tobacco companies po rin po ang may-ari po ng mga yan. Wala ho silang mapapakitang concretely na nalilesen ang sakit ng tao. In fact, sa ngayon, mas marami ho kaming lumalabas na data na talagang as harmful or may even be more harmful than cigarette, ang itong mga e-cigarette na ito. Opo. At baka meron ho kayong pananalita para po dun sa mga kababayan nating nakikinig ngayon na hindi pa naninigarilyo o kaya po ay naninigarilyo na. Ano po ang inyong mensahe po sa kanila, ma'am?
Yes, para sa ating mga kababayan na hindi pa po nagsisigarilyo o hindi ho nagve-vape, sana po ay wag na ho ninyong isipin na mag-umpisa dahil ito lang po ay maghahasik sa inyo ng masasamang epekto na magiging dahilan ng sakit at kamatayan. Sa mga sa mga tao po natin, lalong-lalo na yung mga kabataan na nagsisigarilyo na o nagve-vape. Siguro talagang ngayon na ang panahon na itigil nyo na yan. In fact, ang tamang panahon po para itigil ninyo ang paninigarilyo at ang pag-vape ay kahapon pa po. So gawin nyo na ngayon. Yun ang aking mensahe sa inyo. Kasi para hindi na kayo magkasakit at mas lalong maging malaki ang gastusin, no? Ng buong mamamayang Pilipino, pati na rin po ang gobyerno natin. Tandaan natin, lahat po ng sakit na nakikita mo natin ngayon, at the end of the day, tayo po ang magbe-bear ng burden, no, ng paggastos, pati na rin po ang ating gobyerno. Dahil lagi ho din nating inaasahan ng gobyerno na tugunan ang mga panggastos na pangkalusugan. Bakit po natin naman lulumpuhin ang ating gobyerno. So the best way ho talaga, itigil na lang ho natin. Pero kung kaya importante po na isulong ho natin, sana suportahan nyo rin po itong pagtaas ng buwis, no, ng sigarilyo, ng mga e-cigarette, pati na rin po yung alcohol, no, at pati na rin po yung mga sugar-sweetened beverages. Kasi ito pong mga ito, kaya nga ho tinatawag natin sin product. Kasi ito po ay mga produkto na talagang nagkakos po ng damage sa ating kalusugan at even kamatayan, no? Lalong-lalo na ang alcohol, sigarilyo at vape products. Opo. Alright, Maraming salamat po. Thank you so much, Dr. Maricar. Yes, thank you, and sana po ay tulungan ninyo kami dito sa advocacy na ito. Opo, makakaasa po kayo. Maraming salamat din po sa Syntax Coalition at sa Action on Smoking and Health. Maraming salamat po, Dr. Maricar Blanco Limpin, isa pong health advocate din. Yan, marami tayong napag-usapan, pero bago ho yung inyong mga komento, narito muna ang report ng ating mga radyoman. DCXL Radyoman Report. O eto na, speaking of, yun hong luxury and sin tax sa Progress Bill, pinag-aaralang mabuti ayon sa palasyo. Kasama natin sa Malacanang, Excel Radyoman 5 Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na maingat na pinag-aaralan ng Department of Finance ang panukalang Progress Bill upang matiyak na hindi maapektuhan ng mga ordinaryong Pilipino. Layo ng panukala na taasan ang tax exemption ng mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon, kaya mas marami ang hindi magbabayad ng income tax. Kasama rin sa panukala ang pagtataas ng buwis sa mga luxury item at ilang produkto tulad ng matatamis na inumin, vape at single-use plastic. Ayon kay Castro, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa agad ang panukala kung maaari ngayong taon. Nilinaw naman ni Castro na hindi para sa karaniwang mamamayan ang luxury tax dahil nakatuon ito sa mga mamahaling produkto gaya ng luxury vehicle. Samantala, ang mas mataas na buwis sa sugary drinks, vape at single-use plastic ay layong hikayatin ang mas malusog na pamumuhay at mabawasan ang paggamit ng produkto na kasasama sa kalusugan at kalikasan. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Armen, DZXL 558. Samantalang Pasig RTC, hindi dapat tantanan ng mga manggagawa hanggat hindi binabawi ang TRO sa 85 pesos na wage increase. Ang kasama natin sa balitang yan si Excel Radyoman 1, Grace Mariano. Binigyang diin ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi dapat tantanan ng mga manggagawa ang Pasig Regional Trial Court hanggat hindi nito binabawi ang temporary restraining order sa 85 piso na wage increase sa National Capital Region. Mensahe ito ni Sendanya kaakibat ng paghahain niya at ng iba pang labor leaders and workers ng intervention sa Pasig RTC na humihiling na ibasura ang TRO order na humaharang sa wage order number 26
7 para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Git ni Sendanya, urgent o dapat agad malift ang naturang TRO dahil baka magamit itong batayan para harangin din ang iba pang ipapatupad na aumento sa sahod sa ibang rehiyon sa bansa. Paliwanag ni Sendanya, malinaw sa Article 126 ng Labor Code na bawal i-TRO ang isang wage order na nagmula sa wage boards. Kaya sa wage boards ang tamang venue para sa mga apela at hindi sa RTC. Kasama mo sa Kamara, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Nasa impeachment court ngayon, Day 13 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon po si Excel Radyoman sa Conde, Batak. Conde. Radyoman Xander, Radyoman Angel, ngayon nga ay ang Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan ay humarap muli sa witness stand itong si COA Auditor Roderick Wamil. Patungkol pa rin yung kanyang magiging testimonya sa Article 1 o yung hindi wastong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Nasa 17 mga senator judges ang present ngayong umaga at nagtatanong or ngayong araw ang interjection o yung pagtatanong ng ating mga senator judges dito sa testigo na si COA Auditor Roderick Wamil. Kanina, Radyoman Xander and Radyoman Angel, na tanong yung tungkol sa paggamit ng mga aliases. Si Senator Bam Aquino ang unang nag-clarify nito kung ipinagbabawal ba yung paggamit ng aliases doon sa mga resibo or yung acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President during 2022, December 21 to 31, 2022 na mga acknowledgement receipts kung saan yung mga pangalan ng chichirya or kung ano-ano yung ginamit. Grace Piatos. Oo, sa acknowledgement receipt. Candilim. Pero ang sagot dito ni Wamil is silent yung kanilang COA provision, COA circular tungkol dito. Hindi pinagbabawal pero hindi rin tinatanggap kasi ang kailangan nila yung tatanggapin nilang dokumento ay totoong pangalan ng tao. Yung nakapirma. So, in other words, kailangan totoong tao pa rin or totoong name pa rin yung isasubmit, though walang particular word na ipinagbabawal doon sa COA circular ng ahensya. And kanina rin naulit itong tanong, kailangan pala, ito yung unang pagkakataon ayon kay Wamil na may nagsumite sa kanilang ahensya na puro acknowledgement receipt. Kasi ang tinatanggap nila ay sales invoice and official receipt para mapatunayan halimbawa yung katulad sa puro medicines, no, yung nakita din natin na pinambili ng confidential fund para mapatunayan na totoong gamot nga ang pinambili or pinanggamit doon sa pondo, kailangan OR or sales invoice yung kanilang isumite. Pero puro acknowledgement receipt yung kanilang isumite ng OVP. So wala silang basis para makita kung totoo nga yung pinaggamitan ng confidential funds. At ilang mga senador na rin yung nagtanong, nasa 4 na senator judges na at hanggang alas 3 or 2:30 usually natatapos itong impeachment trial. So ngayon ay Day 13 and yung dalawa pa sana dahil may COA State Auditor din na in-invite pero for next week na siya harap. Gayon din yung taga House of Representatives. Yan munang update mula pa rin dito sa Senado, Radyoman Sais. Conde Batak, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you, Conde. DCXL Radyoman Report. At ilang tsuper naman hati po ang opinyon sa kung alin sa fuel subsidy at taas pasahe ang makakatulong sa kanilang hanap buhay. Alamin natin ang ulat mula kay XL Radyoman Chelsea Arcilia. Matapos ang sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, nagkaroon naman ngayong linggo ng kakarampot na rollback.
Kasabay nito, patuloy ring ikinakasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang konsultasyon kasama ang mga stakeholders sa transport sector kaugnay ng inihihirit na taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Dagdag pa rito, sinabi rin ng Malacanang na pinag-aaralan din umano nila ang pagtataas sa 20 pesos mula sa 10 pesos ng fuel subsidy ng gobyerno. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, hati naman ang opinyon ng mga tsuper sa kung alin sa dalawang hakbang ang mas makakatulong sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga nakapanayam. Kung ako ang tatanungin, yung fuel subsidy, kung 20 pesos, okay yun sa akin. Pero kung hindi man matutupad yun, kahit na yung taasan yung pamasay, yung sinabi ng Manibela na sa 2 pesos per minimum, may dagdag. Malaking bagay na rin yun kaysa magtiis naman kami ng ganito na mahirapan kami sa biyahe namin. Doon sa taasan na lang yung pamasahe. Ay kasi kung ang sistema kasi kung ito pa rin yung 13 pesos yung minimum talagang hindi sapat. Kulang na kulang talaga po. Para sa akin ma'am, mas maganda yung sa fuel subsidy na lang kasi unang-una para hindi maapektuhan ang mananakay natin at saka kasi pagtataasan ng pamasahe, mas lalong mahirapan ang commuter. Kung sa fuel subsidy, at least doon natin makukuha sa gobyerno ang natin subsidy. Kumpara sa ang taas pamasahe, marami pang marami pang tawag dito yung maapektuhan tulad na unang-una, 'di ba, mga commuter, estudyante, yun ang mas mahirap. Mas maganda yung fuel subsidy kaysa taas pamasahe. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you, Chelsea. So yun, magkakaiba rin, no? Fuel subsidy. Gusto ng fuel subsidy dahil nga itataas sa 20. Yung iba naman gusto, taas pamasahe. Although yung iba ayaw naman nun dahil nga baka maapektuhan naman yung mga commuter. Mananakay. Diba yung mga tsuper natin ang inaalala pa rin yung mga commuter. Ganyan din pati yung mindset ng ating mga politiko. Oo, ating gobyerno. Good morning po, Ma'am Zita Ignacio and Ma'am June Ravinera. Thank you po sa inyong mga comment. Meron ka pa ba dyan? Good morning po kay Ma'am Maxine Tanya Hamada. Salamat daw kay Doc Maricar dahil sa kanyang magandang topic kanina. Yan, may comment pa ba yung tungkol sa paninigarilyo? Sabi ni Sir Nelson, tinigil na niya ang kanyang bisyo buti dahil naman. masama daw ito sa kalusugan. Ayun, salamat po sa inyong inspirasyong ibinabahagi. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. Hanggang bukas, ako po si Radyoman Angel Garcia. Stay safe, para bang hindi pa tayo OT no? Sa programang Ang Say ng Taong Bayan, alams na! Ang oras sa buong kapuluan, 10:32. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na.